Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam at magandang gabi rin po sa lahat ng ating mga manonood, Muslim man o hindi. Ngayon po ay Day 71 at welcome sa ating araw-araw na pagbabasa ng banal na Quran sa wikang Filipino. Hinikayat ko po kayo makibasa at magdinig kasama ko sa mga salita ni Allah na gabay para sa katauhan. Ipagpapatuloy po natin ito kung saan po tayo nagtapos kagabi. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sura Yunus, si Propeta Jonas. Sa ngalan ni Allah, ang maawain, ang mahabagin. Alif Lam Ra. Ito ang mga talata ng aklat na maalam. Ang mga tao ba ay nasa pagtataka na nagpahayag kami sa isang taong mula sa kanila na nagsasabing, babalaan mo ang sangkatauhan at magbigay ng magandang balita sa mga nananampalataya na sila ay nasa marangal na kalagayan sa kanilang Panginoon. Ang mga hindi nananampalataya ay magsasabing, tunay na ito ay malinaw na isang salamangkero. Tunay na ang inyong Panginoon ay si Allah na lumikha sa kalangitan at lupa sa 6 na araw at siya ay lumuklok sa kanyang trono. Nagsasaayos sa mga nilikha. Walang tagapamagitan sa kanya, liban na lamang sa kanyang pahintulot. Yaon si Allah ang inyong Panginoon. Sambahin ninyo siya. Hindi ba kayo nakaalala? Sa kanya ang pagbabalik ninyong lahat. Ang pangako ni Allah na totoo. Tunay na siya ay nagsisimula sa paglikha at nag-uulit nito upang gantimpalaan niya yaong mga nananampalataya at gumawa ng kabutihan ng may katarungan. Ngunit yaong mga hindi nananampalataya ay para sa kanila ang inuming kumukulong tubig at parusang masakit dahil sa kanilang mga itinakwil. Siya ang gumawa sa araw bilang liwanag at sa buwan bilang ilaw at tinakda para rito ang mga yugto nito upang malaman ninyo ang bilang ng mga taon at panahon. Hindi nilikha ni Allah ang mga ito liban na lamang sa katotohanan. Siya ang naglilinaw sa mga tanda para sa mga nakaalam. Tunay na sa pagpapalitan ng gabi at araw at sa anumang nilikha ni Allah sa kalangitan at lupa ay ang palatandaan para sa mga may takot kay Allah. Tunay na yaong hindi naghahangad sa aming pagtatagpo at nalugod sa buhay sa mundo at napanatag dito at sa aming mga tanda ay mga walang pakialam. Para sa kanila, ang magiging tahanan nila ay ang impyerno dahil sa kanilang mga nakamit. Tunay na yaong mga nananampalataya at gumawa ng kabutihan ay gagabayan sila ng kanilang Panginoon dahil sa kanilang paniniwala. Dadaloy sa ilalim nila ang mga ilog sa mga hardin ng biyaya. Ang panalangin nila rito ay, luwalhati sa iyo, O Allah, at ang kanilang pagbati rito ay kapayapaan. Ang huli nilang panalangin ay papuri kay Allah, Panginoon ng mga nilikha. Kung paaagahin man ni Allah para sa mga tao ang pagdating ng kasamaan na minamadali nila tulad ng pagpapaaga niya ng kabutihan, ay dumating na ang kanilang panahon. Kaya iniwan namin yaong mga hindi naghahangad sa aming pagtatagpo sa kanilang pagsuway ng mga bulag at naligaw. Tuwinang dadapo sa tao ang kasamaan, ay nananalangin siya sa amin na nakahiga sa kanyang tagiliran, nakaupo o nakatayo. Ngunit kapag inalis na namin ang pinsala sa kanya, ay nagpapatuloy siya sa pagsuway na tila siya ay hindi nananalangin sa amin sa panganib na dumating sa kanya. Ganito pinaganda para sa mga suwail ang kanilang mga ginagawa. Winasak namin ang ilang henerasyon na nauna sa inyo nang sila ay magkasala.
Dumating sa kanila ang mga sugo na may malilinaw na tanda, ngunit hindi nila ito pinaniwalaan. Ganito namin ginagantimpalaan ang mga makasalanan. Ginawa namin kayong mga tagapagmana sa lupa pagkatapos sila upang makita namin ang inyong gagawin. Tuwinang binabasa sa kanila ang aming malilinaw na talata ay sinasabi ng mga hindi naghahangad ng aming pagtatagpo, bigyan mo kami ng iba pang Quran liban dito o baguhin mo ito. Sabihin, hindi marapat sa akin na ito ay aking baguhin sa sarili kong kagustuhan. Sinusunod ko lamang kung ano ang ipinahayag sa akin. Tunay na kung susuwayin ko ang aking Panginoon ay kinatatakutan ko ang parusa sa matinding araw. Sabihin, O Muhammad, kung naisin lamang ni Allah ay hindi ko ito binasa sa inyo o hindi niya ito ipinaalam sa inyo. Ako ay namuhay kasama ninyo ng buong buhay bago ito. Kaya hindi ba kayo mag-iisip? Sino ang higit na mapang-api liban pa sa nag-imbento laban kay Allah ng kasinungalingan o nagpasinungaling sa kanyang mga tanda? Tunay na hindi magtatagumpay ang mga makasalanan. Sila ay sumasamba sa iba pa liban kay Allah na hindi makapipinsala sa kanila o magdudulot ng kabutihan. Sila ay nagsasabing, sila ang aming mga tagapamagitan kay Allah. Sabihin, tinuturuan ba ninyo si Allah tungkol sa bagay na hindi niya nalalaman sa kalangitan at lupa? Luwalhati sa kanya at kataas-taasan siya sa mga itinatambal nila sa kanya. Ang sangkatauhan ay isang nasyon lamang noon na nagkawatak-watak, kung hindi lamang dahil sa nauna sila mula sa inyong Panginoon ay hinatulan na agad sila tungkol sa kanilang pinagtatalunan. Sinasabi nila, bakit walang tanda na ibinaba sa kanya mula sa kanyang Panginoon? Sabihin, ang mga bagay na nalilingid ay para lamang kay Allah. Kaya maghintay kayo dahil tunay na ako ay kasama ninyong naghihintay. Hanggang dito na lamang po muna. Inshallah, bukas po natin ipagpapatuloy ang karugtong nito. Maraming salamat po sa pakikibasa at pakikinig. Gantimpalaan nawa tayo ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.